afternoon po mga kababayan, ma'am sir. This is Jam, the Filipino channel ang inyong pong lungkod. So today is July 15, 2026. At tayo ngayon ay papunta dyan yan sa may Dow Street, Marikina po yan. Marikina Heights, dito yan sa may Marikina. At dadalhin po natin sa may Jackliner Terminal sa may Mapagmahal Street, Pinyahan, Diliman, Quezon City po yan. Okay, magbabalik po tayo mamaya ng tipo. Disclaimer lamang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya naman, sakasakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organization sa government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Magbabalik po tayo mamayang konti pag nakuha na po natin sila. Siguro ang sinasabi ni Senator Padilla ay nararamdaman nila na tila iniisa-isa na daw yung nasa hanay ng minorya na nakaupo na bilang Senator Judge dahil may mga kaso na lumalaman na inuungkat muli ng NBI at may mga panibagong kaso na inihahanda sa ilang pang miyembro nila. Parang ang tingin ko dyan sa Tony Balistan kasi marami sa kanila, matagal na may kaso, no? In fact, natatagalan nga yung mga kababayan natin para sa pag-usap ng kaso na yan. So, medyo hindi, I don't buy the idea na immigration na isa-isa sila dahil merong connection dito sa impeachment case, no? Yung mga ilang senador na nasa minorya ngayon, yung mga dati na may kaso at yung mga takbo ng kaso nila ay naayon lang doon sa takbo ng investigasyon ng mga ahensya ng pamahalaan na nakatasan para matutang itong mga investigation na ito at kung kinakailangan ay magkaroon ng trial. Parang gustong palabasin na ata din ng mga ibang Senator Judge, no? Katulad nga po ng mga tumayo kanina, magkapatid na Senator Cayetano at si Senator Padilla, na maaaring hindi maging patas yung pagtestigo ni Director Matibag kung meron siya mismong mga pinupuntirya mga Senator Judges sa kanyang mga investigasyon. Well, tawag ng ano yun eh, tawag ng pagpuli niya yun bilang isang direktor ng NBI. Hindi naman din nararapat na kung siya ay magiging witness sa impeachment trial, isasantuhin niya na kahit na sino pa opisyal ng pamahalaan dahil lamang dun sa impeachment trial. And that goes for anyone among the senators, whether you are part of the majority or the minority, no? So ikaw ang nakikita ko dito, dapat trabaho lang. Yun naman yung talagang mandato ng NBI mag-conduct ng mga investigations patungkol sa women at kung ano pang mga violation ng batas, Sir Paul. Kahapon din, medyo hindi na natin napagpatuloy na yung ating panayam sa iyo dahil dumiretso tayo muli dun sa ikalimang araw ng pagdilig sa impeachment trial. No? Pero merong mga Senator Judges na tumayo at kabilang na doon si Senator Padilla na kine-question niya yung pagkaka-appoint mismo at yung promotion ni NBI BARM Regional Director Jeremy Lotto. Ang isang bagay na pinupuntirya to ni Senator Padilla ay kung may mga kaso, kung kinasuhan pa at any time itong si Attorney Lotto at kung hinarap niya yung kaso niya, nung sinagot ni Attorney Lotto na wala pa naman daw silang natatanggap na mismong notice kasi galing sa ombudsman at hindi na nila sinagot yung complaint dahil peke nga daw or non-existent yung notaryo, ang buwelta sa kanya ni Senador Padilla ay kung may kaso ka, dapat harapin mo. Ang problema doon, nagagamit ho din mismo yung salita ni Senador Padilla sa Vice Presidente dahil hindi siya humaharap. They have to use, they have to be more circumspect in the questions that they ask kasi masyadong nahahalata. Kung ang talagang intent, tingin ko, pag tumindig yung mga senador para magtanong, ang dapat talagang maging intent nila ay maging maklaruhan yung mga questions na gusto nila tanongin. Hindi gawin yung trabaho ng mga defense lawyers para sa kanila. But to be fair, may mga narinig din naman ako na mga senador na may tatanong dahil talagang may mga bagay na malabo para sa kanila. If it were strictly legal procedure, katulad mo sa hindi maitatanong yung mga bagay na yun. But
ultimately, nakakatulong. Lalo-lalo na Diretso po tayo? marami nating kababayan na mas maintindihan itong kaso na ito. Kasi, sabihin natin, hindi siya ganun kasimple para Diretso po? pagka ginawitan na natin ng mga teknikalidad, nawawala sa eksena yung taong bayan at hindi dapat mangyari yung recording. Doon nga sana ako din pupunta din, no, yung technicalidad. Kasi madalas ay binibigyan ng pansin ay kung ano na yung mga nakalipas na mga jurisprudence, no? O Kaya mga napatingin desisyon nga yung ng wallet ko dyan Korte, sa ano, lalo na ng dyan Korte sa labas, Suprema, sa lagay ng para mga maging gamit ko dyan. batayan, no, sa magiging kilos nitong sa impeachment court. Pero malinaw nga ba na kung meron pong nagawa na ang mga dating impeachment court para buksan ang mga Kaya sa may financial CPA? records or bank records ng mga nalilitis na officials like yung Pangulong Oo, yung Estrada, wallet Chief na lagay Justice ako Corona, ng ano. na yun ay maaaring gawin Yan. nila ring basihan para ulitin yun sa impeachment trial naman ng Dali, Vice para Presidente. naman. Pakabalik na ako. Unless there Hindi ko is matandaan. a reason Turot nyo na lang po. para abandon Kasi hindi ko matandaan eh. thinking or that ruling. Wala akong nakikita na Medyo malayo na yata tayo eh. Hindi, malapit pa impeachment lang. court ngayon kung hindi gawin din yung kanilang Yun doon sa may hindi ko alam kung sino yung hindi ko kayo. Okay po. tumutong pa naman ito doon sa demands na accountability at saka transparency, Sir Tony. Napakaganda na ano ginawang oral argument kanina ni Congressman Shelson, no? Dahil natasmog niya essentially dalawang senator judges, si Senator Alan Peter Cayetano at saka si Senator Jesus Solano, dahil hindi pinaalala niya sa kanilang dalawa kung paano sila bumoto Yeah. doon sa na question doon sa mga nakaraang impeachment. Kaya kumbaga sa check, taasmog ka dyan. Ito po. Oo. Pero hindi kaya pwedeng sabihin din ng dalawang senator judges na magkaiba naman ang kaso noon at ngayon at hindi Nanay, pwedeng labas mo na sa gamitin yung mga pananalita nila noong nakaraang impeachment trial para sa magiging Ilabas mo na desisyon sa nila TV, ngayon kasi- kay Vice Presidente Duterte. Kung hindi nila subukan dyan, Sir Tony, pero makikita natin yung kanilang inconsistency. And as a matter of fact, kung tumitig si Senator Cayetano para magtanong o magtalumpati siguro, meron siyang konting bagay tungkol dito, no? At Ay, sandali lang po. pagkakaiba ng kaso ngayon at saka yung mga previous cases. Pero para sa akin, malinaw lang naman yun. Yung pag-open ng Thank you. bank accounts, Di ba gan? kakibat yung Thank you po. pagpupuling at otoridad ng impeachment court at malinaw yung mga naging pagpapasya nila ng mga nakaraang panahon. Bye-bye. Nakuha ko na. Kung nila yun at kung Thank you. sila dapat Okay. meron mas matibay na dahilan kaysa sa sabihin natin major iba kasi yung facts because the facts to me are very, very similar. Meron din atang binanggit kanina na isang punto na siguro ay maaari nating linawin na ang tax records ng mga opisyal ng gobyerno ay hindi maaaring ipasilip, no, sa korte kung hindi mahihintulutan mismo ng Pangulo ng Pilipinas. Tama ho ba, Adi? Isa yan sa mga napapanggit, no? Kaya even before the impeachment court started, mayroong mga nagmumungkahi na nabigyan ng pahintulot ng Pangulo ang mga ahensya ng pamahalaan na i-open na itong mga pinag-uusapan nito. Kasi fundamentally, Sir Tony, ang dulo talaga nito, yung requirement ng public accountability, no? Na kanina nabanggit ni Atty. Tomo yung issue ng right to privacy at saka yung karapatan ng kanyang kliyente. Pero, tandaan natin, while the right to privacy is important, it is not a shield against public accountability. Nasa tingin ko, mas mataas ang ranking, ika na, dito sa mga bagay na pinag-uusapan natin yan. Mas mahalaga siya kasi public office is a public trust. Malinaw na malinaw yan sa Article 11 ng Constitution. No. Si Director Matibag din, no, para din sa kaalaman natin po mga nakikinig ngayon, ay pinadala natin ang paanyaya, no, na makapiling sana natin dito sa ating special coverage dahil gusto din natin marinig yung panig niya. Lalong-lalo na dun sa naging pahayag ng mga magkapatid na Senador Alan at Pia Cayetano at ni Senador Padilla na tila yung muling pagbubukas niya ng mga investigasyon doon sa SEA Games controversy ay parang paninindak sa ilang mga Senador judges. Pero hanggang sa kasalukuyan mga kapamilya, wala pa rin po tayong kumpirmasyon kung pauunlakan po ba ni Director Matibag yung ating paanyaya. Pero sana nga po, kung nakikinig po ang mga taga-NBI, ay mayroon naman po kaming espasyo para sa inyo
na magbigay din po ng inyong panig. No? So balik po tayo sa ating guest, si Dean Anderson Tapia ng University of Makati at ng Philippine Society for Public Administration. Kung sakali lang, no, ito na naman po, hypothetical question. Marami naman ganun, no, Dean? Hypothetical question. Kung sakaling magkaroon ng desisyon ang mga senator judges ng mayorya na wag nga gamitin o pahilingin, no, ang AMLAC records, ang BIR records at ang bank account records ni Vice Presidente, ano po magiging epekto nito dun sa article of impeachment na may kaugnayan doon? Well, palagay ko, magiging mas mahirap para dun sa prosecution na sumuportahan yung kaso nila. Pero hindi ibig sabihin ng Sir Tony na wala na silang ibang paraan upang patunayan yung kaso na gusto nilang i-establish, no? It will just make things a little bit more difficult kasi sa paniwala nila, sa pakiwari nila, meron silang makukuha ebidensya doon sa nire-request nila pag-uksan, no? So I think they'll have to be more creative about the sources of evidence that they will present into sa ating impeachment court. But most certainly, palagay ko naman na napag-isipan na nila yan. Okay, pero sila plastic, meron na rin sila plastic. Oo, kasi laging iginigit, ano, noong pang sa simula pa, bago mag-umpisa itong impeachment trial, ang ginagamit nilang term na yung depensa ay fishing expedition. Siyempre, ating po mga kapamilya ay baka hindi nila alam yung konsepto ng fishing expedition. Akala nila West Philippines yung pinag-uusapan. Ay, hindi po. Pinag-uusapan ay yung paghahanap nga ng prosecution ng matibay na ebidensya magagamit dun sa nasasakdal. Bakit po ba maaaring sabihin ng depensa na fishing expedition pa lang ang ginagawa ng prosecution sa bank and financial records ni Vice Presidente Duterte? Kasi sa tingin ko, Sir Tony, nasa isip nila masyadong malawak yung coverage nung nire-request ng prosecution, kaya hindi nila ma-identify specifically kung alin doon yung magiging bahagi ng impeachment case. Kaya sinasabi nila it's a fishing expedition, no? Pero sa totoong kwento lang, yun naman, I think, no, ilan dyan sa mga pinag-uusapan na yan, nagkaroon na rin tayo ng statement dyan Matagal na sinasabi yan ni Senator Trillanes. No? Ibig sabihin, hindi na rin ito bago. No? Ang kailangan lamang ng prosecution ay magkaroon ng legal na basihan para ipresenta ito bilang ebidensya. In other words, kung nung dati, kumbaga mga kwento-kwento, mga puro-puro, ngayon ay magiging legal na siyang dokumento sapagkat maipresenta na sa impeachment court. So yung mismo mga naunang mga pahayag o yung mga unang binunyag ni dating Senador Sonny Trillanes ay wala pong kumbaga magiging katibayan kung hindi po ito kasama o ibangga dun sa mismong bank records at tax records. That is correct kasi hindi mo naman pwedeng gamitin ebidensya sa korte yung mga statements ni former Senator Trillanes. Pagaman, nakikita natin na mayroong matching yung mga statement ni Senator Trillanes dati doon sa mga inaasahan natin ebidensya ipipresenta sa impeachment court ngayon. Kasi may mga pakapyaw na rin yan na narinig natin, Sir Tony, nung pinag-uusapan ito sa Committee on Justice sa House of Representatives. Paano ba nyo ma-describe, no, Dean, itong takbo ng impeachment trial so far? Sa mga nakalipas na 5 araw na meron po silang mga inupo na so far, no, 2 testigo pa lang, na meron na bang mabubuo at least na masabi nating parang initial reaction ng publiko kung maunawaan man nila kung ano na yung mga naging testimonya ni NBI agent John Mark Calilong at ni Attorney Jeremy Lotto. Sa tingin niyo po, meron na silang sapat na pagbabasihan ng publiko para makabuo po ng initial opinion sa takbo nitong trial? Well, kasi, Sir Tony, tandaan natin, may dahilan kung bakit inunan ng prosecution yung Article 4. Sa tingin ko, ay dahil yan sa tingin nila, yan ang medyo madali na rin patunayan. No? Kasi, ang pangunahing ebidensya ang gagamitin mo laban kay Vice President Sara Duterte ay yung sarili niya mismong pahayag. Napanood naman ang napakarami sa atin, no? Kaya, siguro safe na rin para sabihin natin na sa ngayon, nakalala mo ng prosecution dahil noon panahon pa naman nila magpresenta ng ebidensya,
At sa palagay ko, yung mga technicalities na ibinabato ng depensa sa prosecution, hindi masyadong naka-apekto dun sa credibility ng mga pangunahing witness, no? Si Mr. Calilo at si Attorney Toto, no? Nanindigan sila. Of course, merong mga nakita tayong imperfections sa mga trabaho nila, pero yun ay talagang mga nangyayari dun sa karaniwang takbo ng fieldwork ikaman ng mga nasa law enforcement. So, I think sa ngayon, kung hindi magkakaroon ng mas maayos na legal na strategy yung depensa, mukhang mas nakalalamang yung prosecution sa pagpipresenta nila kanilang ebidensya. No? And that is also perhaps the reason why they decided not to present that time kay Sir Lopez anymore at saka si Captain Bello. Bello. Dahil pareho din naman ang sasabihin, paulit-ulit na, masasayang pa yung oras ng korte at baka mawala na ng interest ng taong bayan dahil reveal na lang ng reveal yung mga pag-uusapan. So, bukod pa kila Attorney Loto at saka kay Agent Calilong, sa tingin ninyo, sapat na magiging testimonya rin, na maidadagdag na testimonya rin ni NBI Director Matibag para isara na ng prosecution yung argumento sa Article 4? Sa tingin ko, sapat na yun dahil ang pinag-uusapan ng mga natin dito ay yung mga pagbabanta sa Pangulo, no? Yung question ng whether it amounts to an impeachable offense is something that the senators would have to decide among themselves. Pero the fact of the threat itself, yung pagbabanta ng pangalawang Pangulo, malinaw na malinaw yun, no? In fact, we just went through a couple of weeks of trial for something that is already obvious. Dahil narinig naman natin yun eh. Nakita ko ngayon kung ano ba talaga yung depensa ng mga abogado ni Vice President. Kasi at some point, sabi nila, yung teksto, sabi nila, na hindi naman talaga seryoso threat. So, nowhere in their defense will they ever deny that the statements were actually true, no? Noong una siguro, I think in the first few days na issue yun, pero mga nagsasabi na AI, pero yun ang tanging dahilan, in fact. Kaya pinipresent si Agent Calilo at saka si kanilang expertise nila ay cyber security at napatunayan nila na yun ay talagang functional at talagang nangyari. Hindi siya AI generated at hindi so far pinasusumalihan ng depensa, Sir Tommy. At may mga nagsasabi, no, Dean, na sa halip na sabihin nga na ito ay impeachable offense, no, parang may mga pumupuna na yung ganong uri ng pananalita, no, na ginawa po ng Vice Presidente doon sa kanyang live stream noong November 23, 2024 ay tila labag sa code of conduct ng mga public officials. At meron ng mga public officials or even mga lawyers, di ba, na didisbar, yung iba ay napapatawan ng sanctions dahil meron silang ginawa na labag sa code of conduct for public officials. Pero sa ginawa pong yun, yung mga pagbabanta ko pa ng Vice Presidente, ay masasabi natin kapag ito ay hindi naparusahan, ay magiging normal na para sa mga public officials na ganun ang maging hasta nila sa publiko. That's the other thing, no? Sir Tony, kasi whether we admit it or not, may mataas na official si Vice President Sara eh. Kaya paano mo mapatunayan o paano mo sasabihin na ibawa sa mga anak natin, sa mga estudyante natin, na ito ay dapat maging ehemplo na pagkagalit ka kahit na pagbantaan mo na lang yung buhay ng ibang tao, eh, okay lang yun kasi puso ng damdamin. Maliban doon sa kanyang mga obligasyon bilang isang abogado dahil katulad nga ng nabanggit ni Atty. Luan, she is a lawyer, at ang mga abogado ay mayroong sinusunod na papantayan sa code of professional conduct. So, hindi mo naman pwedeng paghiwalayin yun at yung sinasabing rule na siya ay nagsalita bilang isang ina, bilang isang kaibigan. Dahil hindi naman natin nahahati yung personalidad natin depende sa pagkakataon eh. You're one and the same person at lahat yun di dala-dala mo. Whether kung nasaan ka man. So at any given time, si Vice President Sara Duterte ay Vice President, siya din ay ina, siya din ay abogado. At lahat yun ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi mo yun dapat i-compartmentalize kung ano lang ang convenient para sa iyo. Kahapon din, parang yung ilan siguro medyo natawa, yung iba medyo nainis. Yung patutsada ni Defense Counsel Attorney Mark Minloan dun sa testigo, si Attorney Lotok, na
Kung alam ba daw niya na abogado, si Vice Presidente Duterte nakapasa ng bar sa una niyang take at mas mataas daw ang score nito kaysa sa lahat ng senator judges na nakaupo dun sa korte ngayon. Nagpapakilig lang yun, Sir Tony. Hindi papasa dahil can you imagine saying that a courtroom where Laila defines them, nag-place ang case sa mga exam. Tsaka, hindi yun nakakatulong dun sa kaso niya. So, di ko alam if he was trying to be funny. Pero yun ay talagang masasabi natin irrelevant material in Ngayon po ay papanood po natin sa ating screen na pumasok na po muli sa session hall ang mga senator judges. Kaya Dean, ay, with your leave, balikan po muna natin ang mga kaganapan dyan po sa Senate Impeachment Court. Pansamantala si Senate President Sherman Gatchalian pa lamang ang nakaupo sa podium at si Presiding Officer Senator Gis Escudero ay hindi pa rin po siguro bumabalik no sa loob. So pansamantala ay tayo po muna ay magbibigay daan sa ilang po mga mahalagang mensahe at magpapatuloy pa rin sa ating DZMM special coverage ng VP Sara Duterte impeachment trial. Oras po natin 4:57. Oras sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for Happiness. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Hindi nga tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex. Happy! Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph. Follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy. Playtime Entertainment. Born for happiness. Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM, Roger Paparol, City, Sweta. Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan na galumbo at plemang nakapara. Pambatang lagundi, Plemex. Ang naunang himpilan ng radyo sa kauna-unahang radyo sa telebisyon. DZMM, Roger Paparol, City, Sweta. At DZMM, Trendy sa DZMM kasama si Jane Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Well, all talent at needed business interest kasi sabi na hindi ka ipaliwanag well, bakit doon sa naging pagdilig ng House Committee hindi raw maipaliwanag yung paglaki ng yaman ng Presidente mula nung sa ay Vice Mayor hanggang maging Mayor at dala hanggang sa ay maging Presidente. Yung mga yaman ay hindi daw nakadeklarang lahat sa kanyang statement of assets, liabilities and net worth. Isa dyan sa ating natatandaan yung sinasabing cash sa bangko ng Vice President. Pero ang natatandaan din natin na katwiran dyan ng defense fund na nakadeklara yun dun sa others na naka-indicate doon sa salin. So, nakikita na natin sa session hall, ito na, inihudlat na ang pagre-resume ng impeachment trial. Puntahan na po natin ang pagpapatuloy ng pag-iibig kay Vice President Sara Duterte. As well as the viewing public. In caucus, the senator judges agreed to study the matter more, given that not everyone has actually completed reading the memoranda given by the parties and submitted by the parties, and given that they want more time to look into the complicated issues involved in these two motions for the issuance of subpoena. The senator judges agreed in caucus to decide on the matter on Monday, and that on Monday, senator judges who wish to ask the parties questions will be afforded the time to ask these questions again on both sides. Following our rules, it shall be 10 minutes per senator, not exceeding 1 hour for each side. At this juncture, may now recognize the lead prosecutor, the Honorable Luis Tro,
as I understand, she intended earlier to make a manifestation with respect to their intended witnesses on Monday. Kindly already execute Monday, Honorable Luisto. Yes, Your Honor. First of all, we would like to acknowledge the positive response of the Honorable Impeachment Court to our previous manifestation. Accordingly, we would like to reiterate that the prosecution will no longer be presenting Attorney Zuleika Lopez as well as Captain Belinda Bello. Reiterating, however, the same concern on redundancy, surplusage, and lack of necessity, the prosecution further manifests that we will not be presenting as well the following witnesses for Article 4, that is threat. Number 1, Your Honor, is the Philippine National Police Firearms and Explosives Office representative. The witness intended to testify that the respondent owns firearms, including the high-powered ones, which demonstrate the capacity and capability to execute the threat. On the other hand, Your Honor, it has been shown already that the government took seriously the threat. As a matter of fact, it prompted the full-scale investigation, including the recommendation to file a criminal complaint. Number 2, Your Honor, is Mikael Flores and Bons Magsambol. They belong to the press who were present during the November 23 video conference. They will be testifying that they were among the reporters or media persons who were present during the video conferencing, and to the fact that they heard the respondent utter the threat against the President, the First Lady, and the former Speaker. On the other hand, Your Honor, the testimony of Agent Canilong already established that the video is authentic, plus considering, Your Honor, the defense's subsequent admission that the same are authentic videos, Your Honor. Number 3, Your Honor, is Sheriff Abe Andres. The witness intended to testify on the 2011 incident pertaining to the violence allegedly committed by the respondent on the sheriff. On the other hand, Your Honor, during the past proceedings, it has been acknowledged by both parties, particularly it was acknowledged already that the occurrence of this incident of 2011, so we deem it unnecessary as well to present this particular witness. Number 4, Your Honor, is the family member of a victim of threat. The witness intended to testify on the effect, the gravity, and the seriousness of the threat allegedly committed by the respondent. On the other hand, Your Honor, Attorney Lotto already testified that threat is a private crime and its prosecution does not depend on the complaint, participation, and even the subjective feeling of the victim, including his family. Finally, Your Honor, the psychiatrist. The witness intended to testify on the respondent's state of mind, the nature of the violence in the statement made, as well as the capacity and capability to actually execute the threat. On the other hand, Your Honor, both parties have sufficiently established already the circumstances surrounding the statements made by the respondent in the authenticated video. The same is true with respect to the respondent's own subsequent confirmation of those statements, as well as the testimonies already presented. Your Honor, considering that these 5 witnesses are included in our pre-trial order, Your Honor, we respectfully withdraw their names among the prosecution's witnesses for Article 4 threat. This withdrawal, Your Honor, renders Attorney Melvin Matibag, the NBI Director, as our last witness for threat, who will be testifying this coming Monday. Tuesday, Your Honor. Likewise, Your Honor,
The prosecution acknowledges the 5-day notice rule. However, considering that the decision to forego the testimony of Attorney Zuleika Lopez, as well as that of Captain Belinda Bello, came only after the conclusion of the testimony of Attorney Lotok. Plus, considering, Your Honor, the earlier manifestation, which will render Attorney Matibag the last witness for threat, we would like to beg the kind indulgence of the Honorable Impeachment Court to note our next witnesses. This will be in support of Article 1, Confidential Fund. And if we will be presenting Attorney Melvin Matibag on Tuesday, then this means that the first witness for Confidential Fund will be presented on July 22, that is Wednesday. Nevertheless, Your Honor, we are requesting that we be allowed to request for the issuance of subpoena for our first 3 witnesses for Confidential Fund. That includes Marivic Pareha of the Legislative Archives, Museum Management Service of the House of Representatives, and also, Your Honor, 2 land bank employees, including Violeta Constantino, former branch manager of Land Bank Show Boulevard Branch, and Ninita Pamposano, former branch manager, Land Bank Depet Branch. To clarify, Honorable Minister, this is for the issuance of subpoena ad testificandum only. Your Honor, the request is for the issuance of both subpoena ad testificandum and subpoena duces tecum. Kindly submit in writing the motion in order to be able to specify the documents you want to be the subject matter of the subpoena duces tecum. We will await it within the afternoon, even after adjournment, so that we can sign the subpoena by today or tomorrow at the latest. May I inform the Honorable Impeachment Court that the list or the request for subpoena ad testificandum and duces tecum, the written ones, have been submitted already to the Honorable Impeachment Court, Your Honor. I stand corrected. Yes, I have it with me now. Your Honor, may I just enter some correction with respect to the testimony of Attorney Lotok to the act of threat or grave threat. The same is a public crime which does not mean a private complainant, and its prosecution does not depend on the complaint participation. Counsel, before going there, let the presiding officer act on these requests for issuance of subpoena first. The presiding officer hereby grants the request for the issuance of subpoena ad testificandum to Ms. Marivic Pareha to appear on July 21 and 22, to Ms. Violeta Constantino and Anita Camposano, also a subpoena ad testificandum to appear on July 21 and 22, and subpoena duces tecum to Ms. Lynette Ortiz, correct? Of the Land Bank of the Philippines, to appear on July 21 and 22. The aforementioned requests for subpoena are hereby granted. Clerk of Court is directed to prepare the corresponding subpoena ad testificandum duces tecum as the case may be, and for the Sergeant at Arms to be instructed to serve the aforementioned subpoenas. As you were saying, Honorable Wistro. May I just manifest, Your Honor, that with respect to the testimony of Attorney Lotok to threat, the same is a public crime, and therefore its prosecution does not depend on the complaint, participation, and even the subjective feeling of the victim, including that of his family. What is this about? I think, if I remember correctly, Representative Luistro, the presiding officer stated that also yesterday, that there are only certain private crimes that require the complaint of the victim. And these mostly are private and sexual crimes, such as concubinage, adultery, seduction, abduction, rape, and acts of lasciviousness.
We These are understand, the only Your Honor. private crimes that require the signature or complaint of the private complaint. We understand that, Your Honor, and we in fact submit to the position of the Honorable Impeachment Court, except that this representation misstated the supposed public crime into a private crime, Your Honor. Noted. Your Honor. Before recognizing the counsel for respondent, Senator Judge Aquino is Just a point of order, Mr. Presiding Officer. With the presentation of the articles and the witnesses, we're tackling all of the articles from the prosecution and then all of the articles from the defense, or initially maybe I was mistaken. I thought we would tackle the per article prosecution then defense, prosecution then defense. Is it all articles and all articles, Mr. Presiding Officer? not a point of order, but perhaps a clarification. Yes. But the answer is yes. We will first finish the presentation of the prosecution for all articles before listening and allowing the respondent to present their evidence in chief for all the articles as well. Thereafter, we shall decide by article. After the formal offer of evidence by both parties shall have been made and the final arguments shall have been made of record as well. Salamat, Mr. Presiding Officer. Counsel for the respondent is recognized. What is your pleasure, ma'am? Good afternoon, Your Honor. Good afternoon, ma'am. I just have a few, before I express some statements with respect to the discourse that we just heard from the lead prosecutor, may I just clarify, because I don't know if I'm mistaken, but she did mention that they are now withdrawing 5 witnesses under Article 4, namely the Philippine National Police Firearms and Explosives Office Representative, Mr. Flores, Mr. Magsambol, the Sheriff, and the psychiatrist. And one more, the relative of the family of a victim. That would make it 6. Then that's clarified, Your Honor, because I also heard the lead prosecutor say that Attorney Melvin Matibag will be their final witness for Article 4, and I had neglected to consider the family member listed as one of the reserve witnesses. Thank you for the clarification, Your Honor. But on another matter, this is not an objection, just a statement or a manifestation with the kind indulgence of this honorable Counsel court may proceed. and senators, judges. Yesterday, at the conclusion of the hearing, we've heard a manifestation from the good lady, Attorney Kapunan, with some suggestion on how to speedily proceed with the rest of the presentation of the prosecution for Article 4. And I think towards the end of her speech, which was quite lengthy, was really just essentially informing this court about the fact that they will no longer present Attorney Lopez, whom they had requested subpoena for, as well as Ms. Belinda Bello. But my point is, I'm not objective to the good counsel's manifestation or even the manner by which she delivered it yesterday or the lead prosecutor's manifestations today. Only that my concern is those manifestations are almost always accompanied with lengthy discourse containing conclusions of law and facts that in reality only this impeachment court can really determine. Now, why is this a concern for the defense? Because this affects the fairness and balance of this impeachment court and the way it would perceive whatever manifestations or expressions of sentiments or discourses that counsel for both parties will deliver before this court and before the public. Naririnig po tayo ng taong bayan at anuman ang sabihin ng ating mga kagalang-galang na mga miyembro, no, officers of or members of the bar, who also are officers of the court, and we all know that we are before the impeachment court, and therefore we should try evidence and not advocate for the conclusions or the positions that we may have already made even before we went to this trial. And so I'm just expressing a concern on behalf of the defense and
just for the guidance of both parties. If the only message that and this goes for both parties, if the only intent really is just to withdraw witnesses, then perhaps it would better serve the purpose of aiding the speedy disposition of this case if that fact alone will, be the only thing that will be mentioned without factual assertions or conclusions of facts or even interpretations of the law. I think that would be more fair for everyone and for the guidance of the public and this court. That's all, Your Honor. Thank you for your indulgence. May I comment, Your Honor? No need, counsel. Let the chair react to the statements made by lead counsel for the respondent. The presiding officer took it as the statements as akin to a tender offer of excluded evidence. Very similar to that. Although we are not yet at that stage, although evidence has not yet been excluded, the presiding officer took it as that. Therefore, what is your pleasure? I'll give it to the counsel for respondent. Should you decide not to call witnesses in your witness list, do you want the same privilege of being able to make a tender, meaning an explanation of why you won't be calling these witnesses? If not, given the fact that it was given already to the counsel to the prosecutors, or we will simply remind both parties to cease from doing so henceforth. I give you the equal opportunity, counsel. Thank you, Your Honor. Let me just clarify, Your Honor. With respect to the presiding officer's statement on if the chair taking the prosecution's manifestations of tender excluded evidence, we respectfully disagree, because if this is a tender excluded evidence, as the presiding officer had said, there was, number one, there's no excluded evidence because, number two, they never offered it in the first place, and number three, they didn't, in fact, withdraw the presentation of these 5, 6, or 7 remaining witnesses that they listed in their pre-trial brief. Number two, Your Honor, I'm not actually asking for any special treatment or privilege or even the same amount of time that were given to the lengthy manifestations and discourses by members of the prosecution. All I'm asking is if the parties may be guided and from making conclusions of law that in fact really just advocate the position, because I think we all agree that at no point during this trial that the prosecution and defense will probably say, I agree with you on this point of evidence or on this point of law. I think mahalaga nating maintindihan yun, because the prosecution clearly has taken side, defense has taken side, and we are advocating for totally divergent views and opinions. All I'm asking, Your Honor, is that if the intent truly is to aid this court in speedy disposition of this case in a fair and balanced manner, just so also with the considering that we are being watched by the people, yung ating mga mamamayan na sa tingin ko gusto rin nilang matuto mula dito sa paglilitis na ito, sapagkat sila interesado rin sa kung paano ba pinapagana ang batas sa bayang ito at kung paano pinatutupad yung mga karapatan ng mga tao at kung paano binibigyan ng pantay na halaga yung prosekusyon at depensa. All I'm asking is, if the intent is just to say, we're withdrawing, then that's it. Just state the intent, and then without any conclusions, Your Honor, because conclusions really are just for the court to make, and not for either of the parties. Thank you, Your Honor. So noted, as the court said, is akin to and not exactly a tender offer. Therefore, the court will now remind both parties to kindly limit any such manifestations on the withdrawal or change on the withdrawal of their witnesses, to kindly limit it to the withdrawal of such witnesses, and it applies to both sides, both the prosecution and the respondent side, should that time come on the part of the respondent. So ordered. Any other matters to be taken up? Thank you, Your Honor. None from the defense, Your Honor. So,
Honor. Sorry? Quick manifestation, Your Honor. Yes. Just to respond to the manifestation of the defense. Yes, the Honorable Luis. Nais ko lamang pong ipaalala sa ating mga kababayan, this is a constitutional process. This is of paramount of importance. And therefore, providing the reasons for the withdrawal of these witnesses need to be communicated as well to the viewing public, Your Honor. Kailangan pong maintindihan ng ating mga kababayan ang naging hakbang ng prosekusyon kung bakit wini-withdraw ang mga pangalan ng ibang testigo para sa Artikulo 4 and that is threat. That is for the record only, Your Honor. Noted. Court already made a ruling. Senator Judge Cayetano. Mr. Senate President, Mr. Presiding Officer, I agree with you both, and there's a solution to that. Let me start by I agree with the defense. Actually, I was going to stand up yesterday, but all due respect to a good lawyer, Attorney Kapunan, and to the fact that my seatmate, Senator Mix, was very proud of her, saying that she's his ninang, I did not stand up anymore. The problem with explaining why you're withdrawing is actually you are feeding to the court something they did not testify to, and then something the defense cannot object to. So, and if it is a proffer or a tender, it is clear to everyone, in-exclude yun. Kaya ko nga lang nilalagay. But tama naman si Senate Presiding Officer, it's akin, it's not the same. But dun kasi sa tender, nag-ruling eh. So it's very clear to us it's unacceptable, di ba? So after the very eloquent manifestation of Attorney Kapunan yesterday, if I was a layman, I would think what you said, whether it was the agent, John Mark, whether it was the second witness sa NBI, was true. Kasi parang may summation. The same thing with you, the very able lead prosecutor and chairperson of the House Committee on Justice, di ba? Having said that, I agree with you, this impeachment court, people have to know why. But I think we've been very lenient. No one except the spokesperson has spoken about the sub judice rule. So you can actually explain it in the press con afterwards, if I may, no? Because nga, I was also observing yesterday and I was saying, kung ako yung defense, dadagdagan mo na yung witness ngayon at every time you withdraw, may chance akong explain bakit withdraw, then reinforce kung ano yung sinabi nung before. So I understand you completely, ma'am. People have to understand why it's not a sign of weakness. In fact, it's a sign that you've achieved your position. But we can do that in the press cons and other forums. But if you do it kasi here, walang chance yung prosecution to rebut that. Or if they do, it's one rebutting the other rather than the witness standing. So, if I may offer that solution, Mr. Presiding Officer. As ruled by the Presiding Officer, henceforth, that will no longer be allowed. Senator Pangilinan, Senator Judge Pangilinan, before Senator Judge Pia, Cayetano? It's just a very quick manifestation. I was actually listening to the ruling of the Presiding Officer, and initially I thought he would rule that the defense would likewise be given the opportunity to speak up. And at some point, when they likewise have the opportunity to withdraw witnesses, I would like to think, Mr. Presiding Officer, that would have been the better approach, because this is an impeachment court. This is not, we are not bound by technical rules, unlike court proceedings where lawyers are familiar and would really want to make it as orderly and as technical as possible. But again, I will yield to the ruling of the chair, but just a reminder to everyone that technical rules of evidence does not apply strictly in impeachment court proceedings. Precisely because nakikinig ang taong bayan, pagka-technical masyado,
na sa halip na lumalabas ang bawat punto. Hindi ko sinasabing hindi dapat magsalita ang defense. In fact, yun ang original o initial na suggestion o pinumungkahi ng ating presiding officer na kung gusto magsalita ng defense din para tapatan yung nabanggit ng prosecution, mas maganda sana. But I will yield. I just wanted that manifested and I will yield to the ruling of the chair. We thank the good gentleman for his Mga kapuso, babalikan po natin ang impeachment trial ni Vice President Sara thing and magnanimity. Given that counsel for respondent did not want the same benefit, it also saves on the court time, and as pointed out by Senator Judge Allen. Yeah. These words can be best expressed outside this court, so that we can manage the court's time better, given that they have both parties have their respective spokespersons to discuss these matters. Counsel for respondent, you wanted to be recognized? Yes, Your Honor. Yes, ma'am. May I just very briefly, so that I won't take any more time of precious time of the court and our everyone who's here. With just a brief response to the lead prosecutor's counter manifestation that this is because this is a constitutional procedure. We understand that. When we came here, mulat ang aming mga mata na pumunta rito at alam namin na ito ay isang constitutional mekanismo. Kaya nga, yung sinasabi ko kanina at ang aking kahilingan lamang ay nakasandig doon sa prinsipyo na iyon na dahil ito ay isang constitutional mechanism, kailangan siguraduhin natin na balanse at patas yung lahat ng magaganap. At hindi ko I find it difficult to understand how manifestations containing assertions that are laden with conclusions and personal advocacy and obviously one-sided advocacy of either parties would help the court arrive at the proper determination of whether the respondent is guilty or not guilty of the charges contained in the articles of impeachment. Hindi rin po ito in response po to our just good Senator Pangilinan, hindi po technical na or rules, no, yung aking ini-invoke dito, kundi yung actually it's substantive dahil ito ay nakasantig sa ating salikang batas. Salamat po. Noted, Senator Judge Pia Cayetano is recognized. What is your pleasure, ma'am? I would just like to support the ruling of the presiding officer, cautioning the both prosecution and defense. I do notice the esteemed Attorney Lorna Capunan's lengthy explanation on the withdrawal of the witnesses, but because she is Lorna Capunan, nakikinig ako. In the same way na even if I don't know some of your names, makikinig ako sa inyo. Rest assured. And I think it's her first time to also stand up. So I was being very patient in listening to her. But I did take note of some statements that sabi ko parang conclusions na to or excessive explanation of her observations which I didn't think were proper. So, okay na yun, tapos na yun, pero moving forward na, Mr. Presiding Officer, I agree with you. And I just need to put this on record kasi nga, sinasabing wag tayo masyadong technical. Pero, to a certain extent, kailangan naman ho natin tingnan naman yung rules natin kasi, maayos ho tayo, di ba? So, I want to read into the record. This might be a paraphrase na nung sinabi niya kasi sinasummarize namin ng team ko yung statements. And, anyway, hindi ko na mahanap sa phone ko dahil kahapon pa yon. But I recall, no, and feel free to correct me, but this is a minor thing naman. Parang dinescribe niya kung bakit hindi na daw papupuntahin si Attorney Lopez kasi naman daw napakita na daw ng defense yung video kung saan siya ay crying and complaining. So observations na po yun ni Attorney Capunan. Hindi po siya ang witness. Hindi po siya ang dapat nagsasabi sa judges na crying and complaining yung isang testigo.
trabaho po yun ng abogado na i-elicit yun dun sa witness na mapipresenta doon. So yun po yung reason kung bakit hindi ho pwede yun. We're not being technical, but neither of the lawyers here are allowed to stand up and be the one to explain what you are experiencing. That is for the witness to do. Your job is to ask the witness questions. Yun. So to be clear, it's not being technical, but it's making sure that magawa niyo yung trabaho niyo na maayos at magtanong tayo ng maayos sa witnesses. Kung di na pala siya papupuntahin, di no need na to say kung ano yung na-observe. Kasi nga, hindi na po sa inyo yon as lawyers. Yun lang naman po, again, my utmost respect for Attorney Kapunan and to all of you. You're all doing a great job. Like I said, once in a while, you will be called out. Even I tell the presiding officer, call me out pag sumobra ako, pag medyo nag-exceed tayo ng authority natin, because we're all just trying to do our jobs here. So thank you again, everyone, for your time and patience. Thank you, presiding officer. Chair in humility accepts the presiding officer's slap. As twice pointed out by Senator Judge Pia Cayetano already, the chair will be more mindful in the future, but I also ask the parties to also be equally mindful in case the chair forgets or is not unable to point it out on the part of either party, so this happen again. Any other points? Your Honor? Hindi tayo titigan yan, Jervin, sinasabi ni Sir. Yes, I just want to one put on last record, Your Honor. manifestation from the Honorable Luisa without prejudice to another manifestation from Council Correspondent. I just want to manifest, Your Honor, that the Honorable Impeachment Court has been very much fair in as far as Ingat po. issues concerned. God bless As a matter po. of fact, the presiding officer even asked Sige po. the defense Yeah, tutulungan naman po kayo. would like to avail as a same opportunity to explain the reason for the withdrawal is the event. The defense would be withdrawing likewise their witnesses. Also, Your Ayan, Honor, sinatrato may I natin just sila. ask, Maraming salamat with po all due sa respect to panonood. Honorable Hanggang sa muli, ingat. God Senator bless. Pia Paalam po. Cayetano, the intention of the prosecution is never to abuse the time of the impeachment court. It is never to influence the senator judges, neither is it to influence the viewing public. The explanation was a statement of the position of the prosecution, and of course it is anticipated that the same is adverse to the other party because it is apparent that we are in the prosecution side while the opposing counsel is on the defense side. But nonetheless, let me reiterate and put on record, Your Honor, the purpose is not to influence the senator judges, neither is it to influence the viewing public. It is only a statement of position of the prosecution for withdrawing the names of the prosecution's witnesses, Your Honor. Noted, and the ruling of the court stands on the matter. Council Correspondent. Brief counter manifestation, Your Honor. I thank the lead prosecutor for mentioning that the same courtesy was earlier offered to the defense with respect to providing lengthy discourses or manifestations before this court. But I think the point essentially that I'm trying to make is that we're not asking the court for any advantage. What we're merely asking is fairness. That's all, Your Honor. Thank you. Same answer, noted, and the court stands by its ruling. Any other matters to be taken up from the senator judges? There being none, no other business to be taken up. The trial is hereby adjourned until 2 p.m. of Monday, July 20, 2026. Good afternoon po. Ma'am Shai. If I get impeached, then that is my end. Pwede yata tayo. Magandang hapon. Doon naman tayo Na-adjourn na po. Ayan, adjourn na ang day number, pang ilan na ba to? Number 5, tama ba?
ng ating asik na pala. Thank you. Ayan, kasi sa sobrang daming information, di ba? Grabe, parang lumulutang na rin tayong lahat. Anyway, ito po rito ang special coverage ng DZRH sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Day 6 na po tayo. At kanina nga po ay nag-manifest ang dalawang panig, ang defense at prosecution. Hindi ako masyado kasing legalist, ayan po, pero sa aking pagkakaintindi ay ito ay bungad sa pag-withdraw ng prosecution sa ilang mga nakapila sanang tetestigo. So meron po tayong mga listahan dito ng mga pangalan na hindi na raw tutuloy bilang testigo para sa Article 4 ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. So, ito nga po, Philippine National Police Joseph David, PPFEO representative, si Ginoong Michael Flores, kilala po po, taga-Reuters to, no? Reporter ng servicio para sa Pilipino. Pero bakit wala na lang sumayo kanina pa rin lang sila na hindi ito tamang lugar, bakit hindi? Siguro bilang respeto sa kanya kasi siya nag-represent siya. So, dito kasi sa amin respetuhan eh. It's fact na nag-respect siya din bilang represent siya. Salamat po. Pero nakasya, sige sa elevator. Pero sir, bakit sir? Okay. Pero sir, pero para sa inyo, hindi dapat yung dito kanina. So, may bulong-bulong pa na gano'n na hindi komportable nga dyan nag-discuss kanina. Ako personally, I think, siguro, huwag doon sa institution tayo. Kasi ang haba na ng observation ng stop sa mag-manifest na hindi na humahaba ng result. So, dagdag pa yun. But anyway, I use the decision and the wisdom of the presiding officers. Kung pinayagan ba yung video na nagsasalita si Senator Matibag, she's okay. Salamat po, sir. Thank you po. Si Senator Rafi po ang ating nakapanayam. Kagaya doon sa mga naunang araw, ditong impeachment trial ay magkakaroon ng press conference si Attorney Reginald Tonggo, tagapagsalita ng impeachment board para i-summarize kung ano yung mga nangyari. So doon dito sa impeachment trial ay walang testigong iniharap ang prosecution dahil inilaan ang araw na ito para doon sa oral argument sa ugnay noong request ng prosecution at ng prosecution na isabina ang bank documents at tax records ng Vice President. Kung saan, narinig naman natin yung argumento for at against that, yung para dyan ng prosecution at kontra dyan ng panig ng depensa, nag-focus ang mga senador na ikita sa oras na nagawa ng closed door meeting o focus yung mga senador at paglabas sila ay walang ibinabang desisyon at sa halip ay ipinasya na sa Lunes sila magpapatuloy sa pagtalakay dyan yung mga senador, bibigyan ng 10 minutes yung gusto magsalita ukol dun sa request para sa sabina at saan sila malamang na magdesisyon. So, contrary doon sa inasahan na kinat na ngayon mapagpapasyahan yung pagpapasabina doon sa mga tax at bank records ng Vice President. At siguro pagtitingin natin kanina, habang hinihintay natin yung signal ng ating kasama sa isa umali na nandito din kasama natin nagbabantay dito sa impeachment trial. At kasama doon sa naging pasya dito, narinig natin, hindi na ihaharap ng prosecution yung mga binalak nilang patestiguhin dito at sa halip at tungkol ito doon sa paratang sa Vice President na paglabas sa konstitusyon ng dahil doon sa ginawang pagbabanta daw sa buhay ng Pangulo. Ang last na nilang patestiguhin sa Lunes, sa Martes na actually sa Martes, ay si Attorney Belvin Matibag, Director ng NBI. Supposedly Monday si Director Matibag, pero ginawang Martes dahil sa Lunes nga ipagpapatuloy itong debate, itong diskurso doon sa pagpapasabina sa tax at bank records. Ang karaniyan ay matatagal na yung panahon dahil supposedly 11 days ang hiningi ng prosecution para ang kanilang
para doon sa pagpapresente nila ng mga ebidensya at testigo para sa Article 4, ito nga yung tungkol sa pagbabanta sa buhay ng Pangulo, pagbabanta ng Vice President. So, 11 days yan. So, kung hindi na nila ipipresenta yung supposedly iaharap nila, mababawasan na yung 11 days na yan. Nakaplano kasi ihirap nila isang kanatawan ng Firearms and Explosives Office ng PNP, si Atty. Zulaika Lopez, Chief of Staff ng Office of the Vice President, yung Executive Director ng Legislative Security Bureau ng Kamara, dalawang journalist at isang family member ng biktima ng umalik pagbabanta ng Vice Presidente at isang psychiatrist. So, hindi na nila iaharap at si Atty. Matibag na lang. So, magiging instead na halos 10 yung iaharap nila para sa Article 4, magiging 10 na lang. Nauna na yung dalawa taga-NBI at si Atty. Melvin Matibag, NBI Director, ay salo din. Sino sana yung dalawang journalist iharap? Ang pangalan nila, si Michael Flores, Philippine Star at si Bon Sambol ng Rappler. Kasi sila ay present doon sa November 23, 2024 online press briefing ng Vice President kung saan narinig yung galit ng abise, di ba? Kanila lang naman kasi patutunayan na nangyari yun, narinig nila yung pagbabanta ng Vice Presidente, na-discuss naman na nung mga taga-NBI sa kanilang affidavit na sila kakausap at nag-attest sila na nangyari talaga yung news conference na yun at narinig nila yung pagbabanta ng Vice Presidente. So, magiging redundant na raw kung sila ay paharapin pa dito sa impeachment trial. So, si Atty. Matibag na yung huling maging huling business nila dyan. So ngayong araw nila mga nagtatanong kasi, di ba 4 yung articles of impeachment laban sa Vice Presidente. May mga nagtatanong kung ano ba ito. Halimbawa, natapos ng article, ay natapos na yung pagpipisipan ng Constitution doon sa isang article ng testimonial, ang mga testigo ay yung defense na ba ang maghaharap ng testigo doon. Ito ang mangyayari. Pero kasi nag-aakala na pag sa isang article, magbubukaan yung mga senador. Hindi ko gano'n. Ang procedure sa korte, dito sa impeachment court, tatapusin muna ng prosecution ang presentasyon ng testigo at mga ebidensya para sa lahat ng articles para doon sa 4 at pag natapos na sila, saka magbibigyan ng pagkakataon ang depensa, yung ilang Vice President para magpapita ng sarili nilang mga testigo. So, kaya yung mga unang mga linggo at buwan sa mga susunod na araw nitong impeachment trial, ang maririnig talaga natin yung panig ng prosecution dahil ito yung kanilang turn, offer nila ito para magpapita ng mga testigo at ebidensya. Pagtapos na nila yung defense panel naman. At pagkatapos na ng defense panel, at saka dyan natin maririnig ang botohan ng mga senador. Yun. Kung kailan yun ang hindi natin alam. Abangan natin yun. Oo. Yun na kung kailan, yun na nga hindi natin matagsa. Pero, mababawasan na ng ilang araw dahil, di ba, supposedly 11 days na dito para dito sa Article 4, mababawasan na kasi hindi iharap yung limang testigo. So, 5, bali, 7. That's like the Lopez at yung si Captain David Dabello ng House Legislative Bureau. So, malaking kabawasan na ng araw. Malaking kabawasan na sa trial date na hiningi ng prosecution para dun pa lamang sa Article 4. Okay. Karina, siguro magpapalik ako. Siguro, kita natin sa umali habang hinihintay namin na mag-umpisa itong press conference si Atty. Reginald Tonggol na spokesperson ng impeachment court. Samantala, Dean Parravelo ng Senate sa radyo DCWD, balitan ko. Alright! 44 minutes and 14 seconds after 5. The Vice President on trial, Super. Sang haharap siya bilang testigo. Now, hindi na. Bilang witnesses sa Article 1, sina Marivic Parenas, sina Constantino ng Land Bank Shaw Boulevard Branch at sina Nita Comparsano ng Land Bank Branch DepEd. At sabi nga ng mga miyembro ng prosecution team, ito ay layunin din mapaiksi yung mga trial dates. Kung baga ay sa dami nung kanila maipinilang witnesses, ngayon naman nagbawas sila. Kung hindi ako nagkakamali, 6 hanggang 5 yung nabawasan. So, ibig sabihin, mababawasan din yung trial dates na itinatrak sa ilalim ng Article 4 o yung grave threats.
na istampa laban kay Vice President Sara Duterte. So, ibig sabihin nito, Karen, mapapabilis din yung pagdaya na baka mas maaga ng Setyembre yung pagtatapos ng impeachment trial kung magiging strategy ng depensa ng prosecution ay magbawas ng kanilang mga witnesses. Ang maliwanag kasi dito, Karen, yung mga naunang mga witness na domestico, for example, Lilong at saka yung isa pang Si Attorney Loto. Oo, si Attorney Loto. Oo, ay naibigay naman na daw kanilang mga paliwanag at magiging redundant kung ipapatawag pa daw yung additional two witnesses, which is Belinda Bello at si Attorney Zuleika Lopez. So ito alamang ang magiging strategy ng prosecution. Ngayon, ang tanong, bakit pinapaikli? Halimbawa, magbabawas ng mga witnesses. Ang sabi naman dito, ang gusto nila ay mapaikli, pero hindi naman lalagay sa alanganin yung pagkakaroon ng mas maayos o pagtingin sa paglilinaw ng mga kaso dahil lamang paiikliin ito. Kumbaga ay to save time, pero dito ay susuriin mabuti yung mga ipapailalim na ng witnesses. So from siguro mga more than 10 witnesses ay dito sa ilalim ng Article 4 lumalabas na dalawa yung kanilang mga witnesses at Martes, simula naman na yung pagtalakay sa Article 1. Confidential funds ito. Kung hindi ako nagkakamali, Karen, ito ay hahawakan naman ni Congressman Joel Chua. Oh, okay. So, Manang Milky, ganun to confident ang prosecution, tama ba na kahit na tanggalin o sabihin natin withdraw nila yung kanilang mga earlier na witnesses na nasa listahan, na dalawa lang yung nagsalita, si Attorney si NBI Agent Carilong at si Attorney sa NBI, si Attorney Loto, confident, are they still feeling confident na strong pa rin yung kanilang kaso? Yun ang sinasabi nila, kumbaga ay magbabase ito sa mga ebidensya, hindi sa paramihan ng mga witnesses. Although, sabi nga nila, hindi not necessarily na hindi na ito haharap yung mga witnesses na ito. For example, Attorney Zuleika Lopez, ang sabi nga ng mga miyembro ng prosecution, baka sa iba mga articles of impeachment, maimbitahan o matuloy ang pagharap sa witness stand ni Attorney Zuleika Lopez sa ilalim naman ng prosecution. Ayun naman pala. Okay. So, thank you very much, Manang Milky. At sa susunod na linggo na po ulit ang pagbabalik ng impeachment trial. At magbabalik ang impeachment trial ulit sa araw ng Lunes. Continuation yata ito ng oral arguments dito sa ilalim ng Article 4. At Martes, gagawin naman ang pagpasok ng panibagong pagtalakay sa Article of Impeachment, which is Article 1. Ito yung ang confidential funds na kung hindi ako magkakamali at hindi magbabago ang magiging strategy ng prosecution. Ito ay pangangasiwaan ni Congressman Manila Representative Joel Chua. Ito po? Para sa Vice President Sara Duterte impeachment trial, the victory special coverage. Ako si Mio Grigunan, unang sa Pilipinas, unang sa Pilipino. Maraming salamat, Manang Milky Rigunan, RH12, nag-uulat live mula sa Senado. Samantala, Ma'am, sa LTO po kayo nagtatrabaho sa LTF? galing naman po sa panig ng depensa. Hindi. Kala ko kasi tatanong ko sana yung regarding about sa documents ng aming mga pag mabagal. Alin po yung dahil Dito po sa LTF o ilan sa kanilang mga mabagal eh. Hanggang ngayon, di pa rin. Alin po siya yung kailangan yung listahan, and then Itatanong ko yung sa Magandang gabi, Pilipinas. Simulan natin ang balitaan sa krimeng kinasangkutan ng mga menor de edad. Patay ang isang 15 anyos na binatilyo matapos saksakin ng cutter ng 16 anyos na lalaki sa Maynila. Lumalabas sa investigasyon ng mga pulis na napagtripan lang ng suspect ang biktima. Exclusive na Paw Patrol, Jesse Cruzat. Yung anak nilang buhay pa eh.
galit at pangulila matapos mapaslang ang kanyang 15 anyos na anak na si John Kenneth. Sa kuha ng CCTV sa kanto ng Blumentritt at Subridad Street sa Sampaloc, Maynila, pasado alas 9 ng gabi nitong Martes. Tumatakbo papalayo sina John Kenneth at tatlo niyang pinsan. Pero inabutan si John Kenneth ng 16 anyos na lalaking may dalang cutter at nasaksak siya sa leeg. Sa lugar na ito mismo nangyari yung pananaksak ng minor de edad na suspect dun sa biktima. Kung makikita nyo dito sa gitna ng kalsada, bakas pa yung mga dilapsik ng dugo dahil nakatakbo pa yung biktima ng ilang metro patungo doon sa malaking puno na yon, papasok sa Santissima Street. Hanggang doon na nga siya bumagsak at tuluyang pinawian ng buhay. Nakita pa sa isang anggulo ng CCTV na naglalakad si John Kenneth habang nakahawak sa kanyang leeg hanggang sa bigla na lang humantusay sa kalsada. Bigyan yung dalawang bata ng tricycle. Narinig ko, iba yung voice ng mga bata. Sabi ko parang emergency. Then ako, bumagsak siya din ko. Sa investigasyon ng pulisya, napag-alamang naporsyonadahan lang ng minor de edad na suspect ang magpipinsan na galing sa isang karinderya. Nabanggit lang sa akin na pagtripan lang itong mga bata na ito na habang papauwi sa kanilang bahay. Una umanong tinutukan ng suspect ng patalim ang 14 anyos na pinsan ni John Kenneth, kaya ipinagtanggol ito ng biktima. Ginawan ko anak ko, inawi. Tapos, inulak yung anak, yung hiyawak na kapatid. Inulak lang, parang, tapos sabi, para makatakbo sila, magpipinsan. Tapos yung pagkasitakuan sila, tapos, kinaunan niya yung mga pinsan niya. Sa follow-up operation, agad nahuli ng pulisya ang minor de edad na suspect na taga Sampaloc rin. Hindi ko lang sa yung anak ko. Yung nanay magulang niya sa anak niya sa inaragat na bag ko. Yung nawala eh. Yung ganito mga insidente na pag-aralan na talaga yung mga tungkol dito sa sumasaklaw dito. Dahil babanda yung mga nakakagawa ng krimen at nakita naman natin sa maraming pagkakataon. Kaya tama yung recommendation na sana mapag-aralan ito. Nasa kustodiya na ng Manila Police District ang suspect na maharap sa kasong murder at grave threats at nakatakdang i-turn over sa DSWD. Nangako naman ang tulong ang kagawaran sa pamilya ng Layo ng distansya nyo. Jesse Cruza, ABS-CBN News. Inaksak at napatay naman ang isang motorcycle taxi rider ng kanyang angkas sa Caloocan City. Sinaitin ang motor ng biktima. Na-arresto ang suspect matapos siyang kuyugin ng taong bayan na hold-upin ang isang lalaki sa Malabon City. Nagpapatrol, Christopher Simpson. Pasado alauna, 20 na madaling araw ng Martes, pinara ng lalaking pasahero ang motorcycle taxi sa Langka Ali, Roland Village, Barangay 20, Caloocan City. Pero pagkabas sa motorsiklo, tinundayan ito ng ice pick sa tagiliran ang rider, kaya nauna ng balance at natumba. Narinig ng ilang responde ang pagkamakaawa ng biktima habang tumatakbo palayo sa suspect. Kung nakahiga na po yung rider, nagsasaksak po. Saksak na po talaga ng walang hawak, parang walang hindi po tao. Wala na yan. Kaso may sabi niya sa akin, gusto nga parilin kita, sabi ko, hindi parilin mo, tutok mo. Yan nalagipad sa ospital ang biktima na kinilalang si Fabio Norberte Jr. Nahuli naman ang suspect sa Malabon City pagkalipas ng ilang oras matapos kuyugin ng taong bayan ng hold-upin ang isang naglalakad na lalaki sa Barangay Lobos. Na-recover sa kanya ang ninakaw na motor at ice pick na ginamit sa krimen. Batay sa investigasyon ng Malabon Police, ang suspect din ang na-card up sa isang motor taxi rider sa lungsod noong July 11 ng gabi. Yung una niya ang ginawa ay pumara siya ng driver para sa ginamit niya. Alam niyo namang nangyari sa Caloocan ay halos gano'n din. Pinara niya rin yung motor at ginamit niya rin. So maaaring yun talaga ang pinakamodus niya. Usually sa madaling araw o gabi siya lumalakad. Lapit ang galit sa suspect ng magulang ng biktima. Solo parents ng anya ito na nag-iipon para sa confidentiality ng 3 taong magulang na anak. Nag-aaral siya. Dahil para mapagamot yun.
birthday pala ni si tatay. Nakaaga naman yung nauli na. Hindi naman yung makakatulong sa amin. Kahit na mali na bagay, tatanggapin namin. Hinaharap na sa mga reklamong carnapping, robbery at homicide ang suspect. Kahit patayin man siya, hindi naman mabalik ang anak ko. Hindi ko siya makapatawad. Muli namang pinalalahanan ng pulis sa ama motor taxi rider na tilatising maigi ang pasahero at lubot ng pasakay sa mga alanganing lugar, lalo na sa gabi. Christopher Simpson, ABS-CBN News. Naghain po ng reklamo ang grupo ng mga guro laban sa isang opisyal ng MMDA matapos i-video at i-upload sa social media ang pamamahiya umano sa isang guro na may traffic violation. Nagpaalala naman ang National Privacy Commission sa umiiral na Data Privacy Act kaugnay ng pagkuha at pag-upload ng mga video nang walang pahintulot. Nagpapatrol, EZV. Kuha ang video ito mula sa operasyon ng MMDA Special Operations Group Strike Force Head na si Gabriel Go, kung saan sinita at pinahinto niya ang isang nakamotorsiklo dahil hindi naka-helmet ang rider nito. Teacher ka, tapos wala kang helmet. Paano naman natin tuturuan ang ating mga estudyante kung gano'n? Bagamat aminadong may violation ang guro, hindi nagustuhan ng Teachers Dignity Coalition ang inasal umano ng opisyal ng MMDA. Dahil pinahiya umano ni Go ang guro at binidyoan pa sa kabila ng kanyang pakiusap. Although nagsabi na, expressly sinabi na ng teacher na pwede pa wag mo na akong i-video. Binidyo niya pa rin, parang double standard eh. Di ba? Pag yung mga maliliit, yung mga mahihirap ay napaka-brusco nung kanyang approach. Dagdag bibasas, naramdaman ng guro na nalabag ang kanyang karapatan nang makita ang video sa social media. I wasn't expecting na lalabas yung video. Diba? Kasi it happened last Monday eh. Tapos kahapon lumabas yung video. So, syempre, medyo nasaktan. Ayon sa National Privacy Commission, sa Wala, hindi pwede pala dyan, ma'am. 2012, ang pagkuha ng Ma'am. larawan o video ng isang tao dahil ang Oo. mukha ay tinuturing na Dito na lang po kayo, no? impormasyon. Bagamat bahagi ng tungkulin ng mga law enforcement at traffic enforcement official ang pagkuha ng video sa kanilang Dito po, mga ma'am. Ingat po. operasyon, Pasensya na po. Ayaw tayong papasukin eh. ang pag-upload o pagproseso ng video, Dito po, ma'am. Okay po. Kailangan nyo yung pagproseso nyo ay proportionate doon sa purpose nyo. So, kung ang purpose ko nila ay maturuan yung publiko doon sa mga videos nila, hindi ko ba yun ma-achieve sa mga kumbaga instructional video? Posible ang manong may nalalabag na batas, lalo na kung hindi nagbigay ng pahintulot ang guro sa pag-upload ng kanyang video. Kung tumanggi kang tao sa pag-upload, maaari pong magkaroon ng potential na violation, lalo kung hindi ko nila mag-justify yung kanilang pag-upload ng video. So, the situation na to, kung wala silang basihan at hindi nag-content yung tao, kahit po i-blur pa po nila yung mukha ng isang tao. Depende umano sa paglabag ang posibleng kaso. Kung walang batayan sa batas ang pag-upload ng video, maaari itong maituring na unauthorized processing na may parusang 1 hanggang 6 na taong pagkakakulong at multang 500,000 pesos hanggang 4 million pesos. Pero hindi pa tukoy sa ngayon kung may nalabag pang alituntunin. Ayon naman kay MMDA Chairman Don Artes, natanggap na nila ang formal na reklamo at na-refer na sa kanilang Administration Department para sa investigasyon. Patuloy namang sinisikap ng ABS-CBN News na makuha ang panig ni Go. Pinaalalahanan naman ng National Privacy Commission ang publiko na maging maingat sa pagkuha at lalo na sa pag-upload ng video ng ibang tao sa social media at alamin ang kanilang karapatan sa ilalim ng Data Privacy Act. Easily, ABS-CBN News. Court ang mga argumento ng prosecution at depensa sa hiling na ipasabti na ang tax at tax record sa mag-asawang Vice President Sara Duterte at Attorney Manasseh Scorpio. Live mula sa Senado, nagpapatrol si RG Cruz. RG, ano naman ang sa dito ng Korte? Well, nagkakaroon sa hahatulan ng Senate Impeachment Court ang kanilang
Officer, Senator Judge Francis Escudero, nais ng mga senador na magbigyan ng sapat na panahon hindi lang para makapagtanong sa darating na Lunes, kundi pati para basahin at pag-aralan ang memoranda o mga komento ng prosecution at depensa tungkol sa issue. Bago nito, pinakinggan ng Senate Impeachment Court ng oral arguments sa magkabilang panig. Sinigyan ng 15 minuto. Sina House Prosecutor Shel Yocno at Defense Counsel Michael Tua para sa kanilang opening statements at patas na panahon para sagutin ang isa't isa. Ang photo lang ng mga taga-usig. Ang bank, tax at iba pang records sa mag-asawang Duterte Carpio ay susi sa katotohanan at pananagutan. Dinontra ito ng depensa na nagsabing hindi pinapayagan sa sistemang legal ng bansa na mag-akusa muna bago maghanap ng pruweba. Simple lang po ang isyong kinakaharap natin ngayong hapon na ito. Pero napakabigat. Bubuksan ba natin ang pinto ng katotohanan o haharangin ito? Tanging ang hukumang ito lamang ang may kapangyarihang magpasya kung ang mga pinakamataas na pinuno ng ating bansa ay karapat-dapat pa rin manangkulan. Because this power comes directly from the Constitution, no one, no person, no law, no administrative rule can limit or supersede it. I repeat, nothing and no one can handcuff this court's power to try and decide this impeachment case. Dapat particularly describe po ang nasasaklaw ng sabina at dapat may direktang kaugnayan sa ginagawang paglilitis. When it is merely issued for the very purpose that there is a hope that somewhere, somehow, something incriminating will come out, it ceases to be an instrument of justice. It becomes a weapon of a fishing expedition. Impeachment is not a magic word or a magic wand that one can just wave to transform an illegal act into a legal act, to transform unlawful access to lawful access. Bernadette, iilipin ang prosekusyon na dapat bulat-latin pati ang records nung hindi pa bise si Duterte. Lalo't sinilip din naman ang impeachment court ng records ni Renato Corona kung bago siya naging Chief Justice. Sagot naman ang depensa, hindi ito dapat payagan. The Vice President's financial activity as Vice Mayor and Mayor of Davao City relates directly to the main fact and issue in this case, her fitness or unfitness to serve as Vice President. Kailangan makita ng publiko at ng mga Senator Judge ang tunay na kulay ng Vice Presidente at larawan ng kanyang buong pagkatao bilang isang lingkod bayan. It's the position of the defense that it is not. In fact, what that is an unlimited search throughout a person's financial history. That should not be allowed. Your Honors, if a subpoena is not narrowly tailored, it is oppressive. Bernadette, ayon pa sa prosekusyon, maski ang ilang batas gaya ng Bank Secrecy Law at Data Privacy Act, ikilala ang poder ng Yung doon, wala hindi rin. Katwira naman ang depensa, may mga limitasyon ng mga batas na nabanggit ng prosekusyon. Kahit ang Bank Secrecy Law po ay sumusunod at tumatalima sa impeachment court. The law explicitly states, and I quote, its pertinent portions. All deposits are hereby considered as of an absolutely confidential nature, except in cases of impeachment. Inililipad lang ang Data Privacy Act. The law itself affirms that confidentiality shall not apply, and I quote, should the personal information be needed pursuant to a subpoena duly issued. Let's start with RA 9160 as amended by RA 11521, which is the Anti-Money Laundering Act. Meron po bang exception? Wala po. Let's go to Bank Secrecy Law, RA 1405. Kung hindi porket may exception for impeachment, pwede na kagad natin buksan ang lahat ng bank records na hinihingi ng prosecution. Why? Because, Your Honor, this exception does not dispense with constitutional safeguards.
kabilang panig, kung pwede bang ikatwiran ng depensa ang hatol ng Korte Suprema sa pagpapawalang visa nito sa unang impeachment laban sa Vice noong 2025. Dito ang depensa, alam ng Korte Suprema ang kaso ni Corona na maglagay ito ng mga limitasyon sa impeachment sa kaso ng Vice noong nakaraang taon. Bernadette, naging sentro ng Day 6 na impeachment trial ang oral arguments dahil na hindi na isinalang ang prosecution sa witness stand sila Office of the Vice President Chief of Staff, Zulaika Lopez, at Executive Director ng Legislative Security Bureau ng Kamara na si Captain Benita Bello. Magpapatuloy nga ang paglilitis sa Lunes. Bernadette? Maraming salamat sa iyo, RG Cruz. Iniimbestiga na ng National Bureau of Investigation o NBI ang umano'y mga irregularidad sa infrastructure project na itinayo para sa 2019 Southeast Asian Games, kabilang na ang New Clark City Sports Complex sa Tarlac. Nagpapatrol, Dian Ambrosio. Bumuo ng National Bureau of Investigation at Task Force na mag-iimbestiga sa mga irregularidad sa infrastructure project na itinayo sa 2019 SEA Games sa New Clark City sa Tarlac. Tayo dyan. Ay kay Matibag, iimbestigahan ang sinasabing pagkakasangkot ng isang private company na nakatanggap ng 10 billion pesos na pondo sa pamamagitan ng congressional insertion sa General Appropriations Act na walang public bidding. Imbestigahan namin ito. Malaking kaso din ito. Ano ba yun? Sa Caldero na kaso, I think it's ongoing pero sisilipin na rin natin. Ang New Clark City Sports Complex ay itinayo ng 2019 bilang venue ng SEA Games. Naging kontrobersyal ang proyekto, partikular na ang SEA Games Cauldron na nagkakahalaga ng 50 million pesos. Inimbestigahan na rin ito ng Senado noong 2019. Si Senator Alan Peter Cayetano, ang dating chairman ng Philippine SEA Games Organizing Committee of PISGO. Sa kanyang manifestation sa isinasagawang impeachment hearing kanina sa Senado, sinabi ni Cayetano na misfire ang akusasyon ni Matibag. I had nothing to do with the infrastructure. The chairman of the committee. In fact, I had to resign from the DFA because I was running for congressman during that time. So, dun sa sinasabi ni Director Matibag na may congressional insertion to fund it, it's definitely not me because how could a non-member of the Senate or non-member of the House insert anything? If they want to investigate, go ahead. But by mentioning the organizing committee of the SEA Games, ako po chairman nun. At paninindigan ko po na napakaganda nung nangyari doon. Itinanggi naman ni Matibag na may connection sa politika ang kanilang aksyon. To everybody, especially to the member of the Senate. So, happy siguro na siya involved dito. Pinuntahan din ng ABS-CBN sa BCBA para hingin ang kanilang panig, pero hindi pa namin ang kanilang sagot. Diretso na po dyan. Yes, ma'am. Thank you po. Good evening po. Grabe traffic. Nga po. Kala ko kasi ako lang Grabe traffic. Tapos pagdating dyan, puro one way naman. Ikot-ikot din. Nag-accept po kayong Gcash? Yes po. Pwedeng i-send ko na. Magkano siya? 100? Hindi ko pa po nakikita, ma'am. Hindi ba makikita? Maya-maya konti po. Pag na-accept ko na po. Kasi wala. Yung net ko naman din naglulo ko. Makikita nyo rin naman po yan, ma'am, sa account nyo po. Ayan, naglulo ko yung ano ko. May ikot-ikot. Saan ang
Pindutin ko. Ay, wait. Wala pa. Pasok si Roselito at Luz sa Final 40 na binubuo ng tig-20 finalists sa male at female category. Kabilang sa mga pumili ng finalists ang actress at fitness advocate na si Jasmine Curtis Smith. Bukod sa physique ng contestant, I have to look for a well-rounded personality, someone who can represent the brand and speak truly from their heart. Yung hindi memoryado, yung alam niya talaga yung gusto niyang sabihin. Sa kabila ng sunod-sunod na mall tour, Yan din ba't sinasara po yan? BGYO ang kanilang business Siguro gagawin yung tulay, ano? Sarado. Kung paano alagaan yung katawan namin. We work out by 149 po. Tayong Esther, ano po? Yeah. August 2 sa Baguio City at August